Bistado ang isang certified fake news peddler na DDS vlogger sa paninira, pagpapakalat ng maling balita at panloloko sa mga netizens. May bago pa ba? Basta DDS vlogger o troll, matik fake news yan. Kasi paid hack sila at parte sila ng kulto ni Digongyo. Ito pa yung isang tulay na dapat October 25 tapos na. At sa ngayon, ito yung kanyang kalagayan dito sa Don't you sweat it, baby, it's on. You were dancing through the lightning strikes. So sleepless in the onyx night. So, ang fake news vlogger na to ay walang iba kundi si Balbas Madarahug o Gorilla according to some netizens. Ang real name pala ng matandang galunggong na to ay Jesus Duque, pero may sa demonyo pala. Now the sky is overlight. ayan. Isusum natin. Ang kwento, pumunta si Madarahug sa Ilocos Norte para of course manira at mag-imbento ng mga maling balita. May budget kasi ang mga DDS fake news peddler. Sa katunayan, ayon sa ilang online source, isa raw si Madarahug sa hawak na trolls ni Lorraine Badoy. So ayan ang thunder na fake anti-communist na si Lorraine Badoy na laging kinikilig ang kanyang Pikachu tuwing hinahawakan siya ni Digongyo noon. Andito man rin tayo sa Adams at nakita natin itong ginagawang tulay dito at nakita natin yung mga wasak na flood control project, no? Hanggang doon. At ayon pa sa mga kumakalat na online chismis, Class C o D si Madarahug bilang DDS troll, meaning isang mababang uring DDS troll ang matanda. So siguro gustong magpa-promote si Gago, kaya eto siya ngayon sa fake news vlog niya sa Ilocos Norte na balwarte ng mga Marcoses. At itong ginagawang tulay, tinanong natin yung mga gumagawa, matagal na raw ito na ginagawa, pero hindi alam kung kailan ang completion date. Ang tanong, kailan? Panahon ni Duterte yan? O panahon ni PBBM Madarahug? Diba? Hindi mo sinasabi yan sa mga viewers mo kasi isa kang sinungaling, pathological liar kang, matanda kang, balbas ka. Diba? Pero ang siste, nabuking si Balbas na nagpapakalat daw ng fake news. Well, nakaengkwentro na natin dati si Madarahug at isa nga itong pathological liar. Akalain mo, pati pagiging DDS niya, kinakahiya niya. Kain tayo. Pulburon ng Goldilocks. Okay, so are you pro BBM or pro Duterte? Who did you vote last election? I am pro people. Oh, good. I am pro people. But I believe in the leadership of the Dutertes. So naniniwala ka ba na nagpupulboron si BBM? Well, the only way to know it is for him to undergo a drug test. Mga classmates, pasensya na hindi ako nakapag-live, pero sa mga makakapanood nito sa FYP, paki-comment, I love BP Sara. Maraming salamat po sa sumusuporta sa ating Vice President at sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po kayo! So why should PBBM undergo drug test when Duterte refused to undergo drug test when he was president? Well, all of them should undergo drug test so that the people will know. For It's what? about time na everyone will, you know, the problem is drugs. In order to eliminate it, we should make sure that the people will know who is not using or using drugs. So since ina-accuse you siya ng drug use, etc., may I am not accusing him. I am just saying that he should undergo drug test. So I am not accusing him. why should PBBM undergo drug test just because some people na pro DDS ay gusto? It's not being pro DDS. The issue now is not being pro DDS. And fortunately, may mga netizens nga na nag-debunk sa kanyang paninira at ang mga pinakita niyang mga palpak daw na flood control projects sa kanyang basurang vlog ay noong panahon pa raw ni Duterte. So panoorin itong netizen na to na pumunta mismo sa site kung saan nag-vlog si Madarahug at dinibunk ang kasinungalingan ng gagong DDS vlogger na si Balbas. Ako po mga kababayan. So, ang DDS vlogger pumunta dito sa Ilocos Norte
kung saan nagpapalaganap po siya ng ka-fake newsan. So here, makikita natin na sinasabi niya no, na tapos na daw itong project na to, which is hindi po no. Kasi by 2026, okay, nitong March pa po, matatapos ang buong phase na yan mga kababayan. So hanggang dun po yan sa dulo, no. So ginagawa po yan, under construction pa yan mga kababayan. So ang hindi niya po pinakita, yung tapos na doon po sa dulo, mga kababayan, yan. So makikita natin doon yung flood control dito sa Ilocos Norte ay tapos na po doon, no. So yun po yung nangyari mga kababayan, no, na parang nililigaw tayo. So bakit gagawin ng Marcos yan sa sarili nilang lugar na lulukohin ang kanilang sinasakupan? Bakit gagawin niya ni Sandro Marcos na taga dito siya sa Ilocos Norte? Eh syempre, dapat niya papagandahin ang Ilocos Norte. So magba-vlog lang siya, intention niya talaga mga kababayan, nasiraan lang to ang Ilocos Norte, yung proyekto na to. Nakita nyo yung iba dito, tapos na yan doon sa dulo. Ipapakita ko yun sa inyo mga kababayan. Dito lang siya nag-vlog, kung napapansin nyo. Ito lang pinakita niya, tapos sinasabi niya hindi tapos, which is sa 2026 March, matatapos itong phase 1 tsaka phase 2. Alright? So yan po mga kababayan. So may tarpaulin dito mga kababayan, no? Completion August 2025, alright? So repair, rehabilitation ang nakalagay. So hindi naman construction eh. 'Di ba po mga kababayan? Kung ano man 'yan, kung may tiningnan niya po diyan yung tarpaulin, no. So doon sa dulo mga kababayan, yun po yun, alright? Yung kino-construct ngayon. So as you can see mga kababayan, dito lang po siya nakapwesto. Pero doon po sa kabila, sa kabilang dulo, hindi niya po 'yan pwestohan kasi tapos na yan dyan. Okay? Yung flood control na yan dyan. Yan. Yan nga sinasabi ko kanina sa inyo mga kababayan, bakit lulukohin ni Congressman Sandro Marcos ang mga sinasakupan niya dito sa Ilocos Norte District 1, no? Nataga dito siya. Ang Pangulong Bongbong Marcos dito rin. Bakit paglulukohin nila? Siyempre, kailangan i-distribute ang mga budget para lahat ng alokasyon, lahat ng syudad, lahat ng distrito, no, magbe-benefit. Hindi naman yan isang bagsak nandiyan kaagad, no, mga kababayan. So here, nakikita natin, no, dambuhalang mga bakal, ayan, yan. Tuloy-tuloy ang construction nila, no. Yan. So hindi lang natin alam kung kailan siya dito pumunta na nakita niya yon yung proyekto na yon. So ongoing po ito by March, no. Tapos na po ito mga kababayan, March 2026 or last week of the month of March 2026. So tuloy-tuloy po yan mga kababayan, no? Hanggang dulo po yan. Alright? So itong pinapakita niya, pero doon sa dulo, hindi niya pinapakita. So like, comment, share, subscribe, okay? At marami pa tayong pupuntahan dito sa Ilocos Norte.